po sa atin pong pag-uumpisa, nabanggit nga po ni Pastor Robic kanina, no, na isa lang po yung hindi na magbabago, no, kundi yung pagiging tapat po ng ating Panginoon, no. Kaya nga po merong kanta, yung dakilang katapatan, yun po ang ating Panginoon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Sa umaga po na ito, kung makikita po ninyo yung ating slides, no, ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang mensahe po ng ating Panginoon ay the God of our faith, no? Ang Diyos ng ating pananampalataya. Basahin po natin sa ating pong reference verse, no, sa mga Hebreo chapter 11 verse 8 to 16. Sa ating pong pagsisimula, verse 8, basahin po natin. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Verse 9. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap din naman ng pangakong katulad niyon. Verse 10. Sapagkat matapat na hinintay ni Abraham ang isang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Verse 11. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Verse 12. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Verse 13. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila yon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Verse 14. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Verse 15. Kung ang mahal nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Verse 16. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi kinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y pinaghanda niya ng isang lungsod. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Ang title po na ating pag-uusapan, no, The God of our faith. No? Ano nga po ba? No? What is faith? Ano nga ba ang pananampalataya? No? Kung titignan po natin, no, sa mga Hebreo chapter 11 verse 1. Ang sabi po dito, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi rito, ang pagtitiwala na mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin, no? At ang katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. No? Sa pananampalataya po mga kapatid, no, naroon yung naniniwala tayo hanggang sa punto ng ating pagkilos, no, o yung ating mga ginagawa. No? Pumapasok na po dito yung upang tayo ay magtiwala, no? Upang tayo ay umasa. No? Kung titignan po natin, lahat ng pagpapala ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Sa ating faith. No? Dahil sa grasya ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung titignan po natin ito sa mga taga-Roma chapter 5 verse 1. No, ang sabi po dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya.
mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At kung babasahin din po natin sa mga taga-Efeso, chapter 2, verse 8 to 9. Ang sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. No? Sa ating buhay bilang Kristiyano, mga kapatid, bilang mananampalataya, ang Kristiyano ay namumuhay ng may pananampalataya. Tayo ay nabubuhay ng may faith. Ang sabi po sa mga Hebreo chapter 10 verse 38. Ang sabi po diyan, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. No? Katulad din po yan ang sinasabi sa mga Hebreo chapter 11 verse 6. Ang sabi po dito, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. No? Kaya po, ang buhay Kristiyano, ang buhay bilang mananampalataya, dapat tayo po ay nabubuhay ng may pananampalataya. No? Kung titignan po natin, sina Abraham at Sarah at ang kanilang pananampalataya, dito po sa reference verse natin, nagtiwala po sila na mangyayari ang mga bagay na inaasahan nila dahil ito ay ipinangako sa kanila ng Panginoon. No? At natitiyak nila ang mga bagay na ipinangako o sinabi sa kanila ng Panginoon na mangyayari kahit pa hindi pa nila ito nakikita. No? Kaya po, una, masasabi natin na God is bigger than our faith. No? Ang Diyos ay higit pa sa ating pananampalataya. No? Ang ating Panginoon ay higit pa sa ating pananampalataya. Ibig sabihin po nito, na ibig sabihin ang ating kaligtasan o salvation ay galing sa kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi po sa ating pananampalataya. No? Kasi kung titignan po natin, kung hindi po nangako ang ating Panginoon ng kaligtasan, kung hindi po nangako ang ating Panginoon ng tagapagligtas, wala po tayong aasahan, wala po tayong pananampalatayanan. Dahil nga po ang ating Panginoon ay pinakamakapangyarihan sa lahat, dakila ang kanyang pagmamahal sa atin, tapat po siya sa lahat ng kanyang pangako, kaya po dahil po dakila po ang kanyang pagmamahal sa atin, ipinangako niya po yung kaligtasan, ipinangako niya po yung ating tagapagligtas. At sinasabi nga po, sa kung titignan po natin nung time na tinawag ng Panginoon si Abraham, Abram pa po ang kanyang pangalan, sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Ang sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay isang pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Nung tinawag po ng Panginoon si Abraham, ano po yung naging response niya? Siya po ay sumunod, Siya po ay sumunod maski hindi pa niya lubusang kilala ang Diyos,
nung tinawag siya ng Diyos, ano-ano po yung mga pangako sa kanya. Una, ang pangako sa kanya ay bagong lupa o bayan, no? Ang sabi sa kanya, pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo, no? Pangalawa, ang sabi, gagawin daw great nation yung kanyang lahi, no? Ang sabi sa kanya, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa, no? Pangatlo, ang sabi, pagpapalain kita, sabi sa kanya ng Panginoon. Pang-apat, ang sabi, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Panglima, no, sabi ng Panginoon, ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Yun yung mga pangako sa kanya ng Panginoon, no? At ang nangyari nga po, lahat po ito, no? Lahat po ito ay tinupad ng ating Panginoon, no? Kaya nga po nung narinig ko yung sinabi ni Pastor Robbie kanina, no, talagang ang Panginoon po, no, hindi po mawawala yun yung katapatan sa atin ng ating Panginoon. Wala pa pong ipinangako, wala pa pong sinabi ang Diyos nang hindi po niya tinupad, no? At ang sabi nga po dito, ang mga pagpapala ng Diyos ay ang mga pagpapala ng Diyos ay higit pa sa pananampalataya ni Abraham, no? Ibig sabihin, nung sumampalataya po si Abraham sa Diyos, nung siya po ay sumunod sa Diyos, no, hindi niya alam na ang mga taong hinirang ng Diyos na may pananampalataya, kung titignan po natin sa Biblia, no, mula po Old Testament hanggang New Testament, no, na siya ay gagayahin at tutularan ng mga taong ito, no, dahil po sa kanyang pananampalataya, no. Yun pong ginawa niyang pananampalataya sa Diyos, no, higit pa po yung ginawa ng ating Panginoon sa kanya. Higit pa po dun sa ipinangako sa kanya, no. Itinuring nga po siya, no, na father of faith. Ang sabi nga, no, hindi niya alam na igagalang pa rin siya ng mga mananampalataya sa kasalukuyan, no. Hanggang ngayon sa kasalukuyan, kilala po natin siya, no. Kilala po natin siya as a father of faith, no, dahil sa kanyang pananampalataya, no. Hindi alam ni Abraham na makikita ang kanyang pangalan sa Biblia, no. Pinagpala ng Diyos ang kanyang pananampalataya na higit pa sa kanyang inaasahan. Kaya po mga kapatid, kung tayo ay tunay na sumampalataya bilang mananampalataya, no, pinagpapala tayo ng higit pa sa ating hinihiling o iniisip, no, sa atin po mga kapatid, no. Kaya nga ang sabi po sa mga taga-Efeso chapter 3 verse 20, ang sabi po dito, sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naghahari sa atin, no. Kung tayo ay tunay na kay Kristo na, no, kung tayo ay tunay sa ating pananampalataya, ang sabi po dito, no, higit pa sa maaari nating hilingin at isipin ang pwedeng ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Pangalawa, no, yung una, ang sabi, God is bigger than our faith, no. Pangalawa, God is better than our faith, no? Kasi ang Diyos ay mas mabuti kaysa sa ating pananampalataya. Kung titignan po natin, no, sa ating kung ipapagpatuloy po natin basahin yung ating reference verse, no, ang sabi nga po, nung sumampalataya si Sarah, bagamat siya ay matanda na, siya ay naglihi at ipinanganak niya ang ipinangakong binhi. Ayun nga po ay si Isaac, no. Lampas na siya sa edad para gawin iyon, pero ito ay nangyari pa rin mga kapatid, no, sapagkat ito ay sinabi at ipinangako sa kanya ng Panginoon. Pero kung mapapansin po natin, no, kung itutuloy po natin yung pagbasa doon sa reference verse, no, mapapansin po natin yung gaano kaliit ang pananampalataya ni Sarah. Kasi kung babasahin po natin yung sa Genesis chapter 18 verse 12, ang sabi po diyan, lihim na natawa si Sarah
at nagwika sa sarili, ngayong ako'y matanda na, pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako sa pakikipagtalik. Yun po yung sinabi ni Sarah nung narinig niyang siya ay magkakaanak pa. No? Pero bagamat maliit ang kanyang pananampalataya, ay tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Sarah. No? Siya rin po ay naglihi, no? At siya po ay nanganak. At nung tinanong nga po siya kung bakit siya natawa, no? Siya ay nagsinungaling pa, no? Siya ay nagkaila dahil siya po ay natakot. At sinabi niya na hindi daw siya natawa. Bagamat ganun po ang nangyari, no? Maliit po ang kanyang pananampalataya, pinarangalan pa rin siya ng Diyos ang kanyang maliit na pananampalataya at binigyan pa rin siya ng isang anak na lalaki. No? Kung titignan po natin yung pong kwento sa New Testament kung saan sumakay ang Panginoong Hesus sa bangka, pati na rin po yung kanyang mga alagad, at tumawid po sila doon sa kabilang ibayo. Mababasa po natin yan doon sa Mark chapter 4. Kung titignan po natin nung kwento doon sa Marcos chapter 4, na kung saan habang naglalayag sila sa lawa, inabutan po sila ng malakas na bagyo. No? Hinampas sila ng malakas na hangin at ang kanilang bangka ay halos mapuno ng tubig. No? Kaya ang ginawa po ng mga alagad, ginising nila ang Panginoong Hesus, sapagkat nung time na yon natutulog po ang Panginoong Hesus. Nung ginising nila, ang sabi po ng mga alagad ay hindi daw ba siya, wala raw ba siyang pakialam kung mapahamak sila. Yun po ang sabi ng mga alagad. No? Kaya ang ginawa ng Panginoong Hesus, pinatigil niya yung bagyo at pinahinto niya yung malakas na alon. No? Pero ang sabi po sa kanila ng Panginoong Hesus, bakit sila natatakot? Wala pa rin daw ba silang pananampalataya? No? At kung titignan din po natin sa Mateo chapter 17, verse 20 to 21, ang sabi po ng Panginoong Hesus dito, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po dito ay ating pananampalataya. No? No, sabi nga po rito, maski meron ka lang daw maliit na pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa, no? Pwede mo raw palipatin yung bundok at ito raw ay susunod. No? Isa lang po yung sinasabi dito na kung tayo man daw po ay may maliit na pananampalataya, no? Pwede daw po natin gawin ang walang bagay na hindi natin magagawa. Yun po yung sinasabi dito. Pangatlo, ang sabi po ay God's promises build our faith. No? Ang mga pangako daw po ng Diyos ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. No? Dahil sa pananampalataya, no, kung titignan po natin yung kwento na kung saan si Abraham, no, inutusan siya ng Diyos na ihandog yung kanyang anak. No? Mababasa po natin yan sa mga Hebreo chapter 11, verse 17 to 18. No? Kung babasahin po natin, ang sabi po dito, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. No? Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. No, kung babalikan po natin yung kwento na yun, wala po siyang reklamo. Nung inutusan po siya ng Panginoon, siya po ay sumunod. At nung iniwan, kasama nga po niya yung dalawa niyang kanyang utusan, pero iniwan po niya yung dalawang utusan doon sa paanan ng bundok. At ang sabi nga po niya ay
ah, hintayin nyo kami dito. Babalik kami. No, hindi niya sinabing hintayin nyo ako, no? Ang sabi niya ay hintayin nyo kami, no? Naniniwala siya na kung mapapatay man niya ang kanyang anak, no? Alam niya na kaya ding buhayin 'yon ng Panginoon, no? Kaya grabe yung pananampalataya ni Abraham, no, sa Panginoon, no? Ganun po katibay yung pananampalataya ni Abraham. Naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, no? Sabi nga po dito sa mga Hebreo chapter 11 verse 19, no? Ang sabi dito, naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinhagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay, no? Kaya hindi po natuloy nung papatayin niya na po yung kanyang anak, pinigilan po siya ng anghel, at sa halip at biglang merong lumitaw doon na ram, no, upang ito ay gawing alay sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, no, sa atin pong tayo pong mga mananampalataya, no, lumalago ang ating pananampalataya habang tinatanggap po natin ang salita ng Diyos, no? Parati po nating sinasabi to, no? Nabanggit din po ni Pastor Hill na ang banal na salita ng Diyos, no? Ito po ay ang ating guide, no? Ito po ang ating guide sa ating buhay, no? Kaya po ang sabi sa mga taga-Roma chapter 10 verse 17, sabi po doon, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng mga aral, sa pamamagitan po ng mga paalala ng Diyos, sa pamamagitan po ng kanyang banal na salita, no? Yung pong mga kwento dito, no? Malaki man o maliit, no? Ito po ang nagpapatibay at gumagabay sa ating buhay bilang mga Kristiyano, no? Kung titignan po natin mga kapatid, no, sa Exodus chapter 14, no, na kung saan si Moses, no, hinati niya yung Red Sea upang yung bayan ng Israel ay makatawid. Kung titignan po natin yung sitwasyon na yon, no, dahil nakikita nila na hinahabol na sila ng parao at yung mga kawal nito, no? Parang wala ng pag-asa. Pero dahil po ang ating Panginoon ay makapangyarihan, no? Wala pang imposible sa Panginoon, no? Nahati po yung Red Sea upang sila po ay makatawid, no? At kung titignan nga po natin sa Josue o Joshua chapter 6 naman, sabi nga po doon, no, na inutos, no, kung inutos sa kanila kila Josue na kung paano yung gagawin nila parang upang mapabagsak yung wall ng Jericho, no? Yung sinabi sa kanila, binigyan sila ng instruction, no, na lilibot sila sa loob ng 6 na araw na isang beses, no? At merong instruction ng Panginoon kung ano yung gagawin nila, no? At doon nga po sa ika-7 araw, no, 7 beses naman nilang lilibutin yung pader ng Jericho, no? At sa ika-7 beses pagkatapos noon ay sisigaw sila, no? At yun nga po ang nangyari, no? Sinunod nila yung instruction ng Panginoon at itong pong wall o yung pader ng Jericho ay nawasak at nasira at nasakop po nila yung bayan ng Jericho, no? Ang pinag-uusapan po dito mga kapatid ay yung pagsunod o yung pananampalataya natin sa Panginoon. At kung titignan din po natin sa Biblia,
yung kwento ni David at ni Goliath, no? Kung titignan po natin, si David ay parang bata pa o teenager yung time na yon, samantalang itong si Goliath ay napakalaki at napakalakas na sundalo, no? Pero dahil ang Panginoon ay nasa side ni David, no? Siya ay tinulungan ng ating Panginoon, no? Natalo niya itong si Goliath. Ganon din po sa ating buhay, mga kapatid, no? Wala pong imposible. Wala pong imposible sa Panginoon kung tayo po ay may pananampalataya. Ang pag-claim nga po, o yung pag-claim sa mga pangako ng Biblia ay nagdaragdag po ito sa ating pananampalataya, no? Kung babasahin po natin ang Biblia, napakaraming pangako po dito ng ating Panginoon. Ito raw po ay nakakadagdag sa ating faith, no? Kaya po, kung babasahin po natin sa Juan chapter 14 verse 1 to 4, no? Isa po ito sa napakagandang pangako ng ating Panginoon. Basahin po natin. Sabi po diyan, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko, no? Napakaganda pong pangako po nito, mga kapatid, no? At sabi po nga po sa Juan chapter 14 verse 6, ang sabi po ng Panginoon, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya po, mga kapatid, no, yung pong kanyang mga pangako, yung pong kanyang mga aral, mga paalala, no, sundin po natin, no, bilang mananampalataya, no? Bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, tayo po ay mamuhay. Tayo po ay mamuhay ng may pananampalataya, no? Magtiwala po tayo sa Diyos, no, para sa mga imposible. Kasi alam po natin na wala pong imposible sa Panginoon, eh. Marami na pong nangyaring mga pagkakataon sa ganyan, yung mga imposible sa buhay ko po, na yung pong mga imposible nangyayari, no? Kailangan lang po natin ng pananampalataya, no? Darating ang ating Panginoon para sa atin, no? Tayo po ay magtiwala sa Kanya, lubos na magtiwala, umasa at dumepende, no? At lahat po ng ating mga pangangailangan, no, mga biyaya, ito po ay ibibigay sa atin ng higit pa sa ating hinihiling at iniisip, no? Tandaan po natin na ang ating Panginoon ay mas malaki at mas mabuti kaysa sa ating pananampalataya, dahil siya po ang ating Ama, siya po ang ating Panginoon, siya po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya po ay banal, matuwid, siya po ay mapagmahal, mahabagin, at siya po ay tapat magpakailanman. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Amen.